are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Nag-start ka ng magkanong halaga ito sa iyong tindahan? Siguro yun ikwan, mahigit na 6,000. Tapos napalago mo nang hanggang magkano? Hanggang aking, hindi ko na alam kung magkano. Magkano nalikom mo? Itong bahay na to. Basta nung ako'y nagtindahan ay inaisip ko yung mag-ipon ako para magpagaroon ako ng sariling bahay. Dahil hindi naman forever ako din sa bahay na ito. Ano yung nagtulak sa iyo ng ganong instinct o isip na hindi naman ako dito sa bahay na ito, kailangan makapagpagawa ako? Kasi saan galing, sa puso mo o sa isipan mo na siyempre pag ikaw ay may nais na magkaroon ng sarili, sa puso, sa isip. Oh, sa puso at isip mo na pumasok agad dito nung nakita mong lumalakas yung tindahan mo. Tapos ano yung discarding ginawa mo para makapagpagawa ka ng bahay dito yun agad? Yun nga, utay ka. Nag-alkansya ako, nung alam kong na pabili ko ng hollow blocks. Ilang hollow blocks, ate, yung kwan ninyo? Ang kwan ko na 100 lang hollow blocks, unti-unti. 100? Siguro bago ako nag-ipon nun, siguro ang tindahan ko nun ay nasa 2 taon na. 700 na hollow blocks. Tapos, yung mga bakal, utay-utay mo na. Para naibigla ako, nangutang ako sa Bombay. Nahulug-hulugan ko araw-araw. Yun. Pinangutang. Dito mo naman sa bahay na ito, ikinuntinyo yung tindahan mong maliit, ano? At least may sarili po. So, ito yung masasabing sikap mo na, pagsisikap mo na tumindig sa sarili mong mga paa. Kahit yung paa ako hindi kompleto at hindi kaya yung sarili ko. Pero, ibig sabihin, yung sinangkatagang nakayanan mong mag-isa, tumindig ng sarili mong mga paa, at hanggang ngayon, kayang-kaya na. Na dati, parang nawala si nanay, yung parang nawawalan ka ng... Napakahirap pag ikaw may kapansanan ng isang ina ay makuha ni God. Oo. Dahil nakasandal ka sa kanya, wala naman taong magsasakripisyo sa iyo, kundi yung magulang mo lang. Ay, ano naman inagawa mo nung nandiyan si nanay? Nag-iisip ka rin ng balang araw, magkanegosyo ka? Hindi man. Hindi? Wala sa sarili, wala ako, okay lang ako. Pero nung nawala ang magulang ko, nag-isip na ako. Pero biyaya naman ng Diyos, yan ang napagpasalamat ko sa Panginoon. At ito ang aking masasabi lamang. Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, kailan mo yan mapapakinabangan mo habang buhay, hindi mananakaw, hindi mawawala. Biro mo, brother, sabi ko sa iyo, hindi ako nag-aral kahit elementary. Hindi ako nakatungtong ng school. Pero sa pagbasa ng English at pagsulat at ako'y kaya ko. Walang nagturo sa akin. Yan ang ipinagmamalaki ko, kundi ang Panginoon lamang. Ano yung galing nawala si nanay? Andun ka sa estado ng wala kang iniisip nun dati na puro kung ano yung dumating, nandyan naman si nanay, ayos na. Ano yung nagtulak sa iyo? Ano yung bakit naisipan mo yung mga bagay na magnegosyo at hanggang magkameron ka ng sarili mo na galing mismo sa bulsa mo? Ano yung nagtulak sa iyo? Ano yung naging inspiration mo? Inspirasyon ko para mabuhay, na huwag maasa sa iba. Yun lang lagi ang inaisip mo. Yun inaisip ko lagi na kaya mo yan. Sabi sa akin ng pamangkin ko, kaya mo yan, bago may nakausap akong pastor na nangaral sa akin. Kumbaga, isinapuso ko yung pangaral niya. Yung ginawa ko. Na hindi naman masamang gawin, kundi magandang subukan, ano? Na pagbukas mo nung tindahan mo, marami namang nabili. Biyaya ng Diyos, ano? Mababait naman yung mga tao dito. So ate, ilan taon na itong bahay mo?
Nasa siyam na taon na na to. 9 na taon na nakatirik ito. At 9 na taon ka na rin dito sa nakatira. Share mo yung pakiramdam mo na Na may karoon ng sariling bahay. magkameron ka ng sariling bahay na iniisip mo lang dati na Pangarap lang. pangarap lang na ngayon nandito na. I-share mo yung Masarap sa pakiramdam. Lahat pala magagawa natin kahit tayo nasa kabila ng ating kapansanan, kayang-kaya natin ang pag ginusto natin. Magsikap lang tayo, higit sa lahat manalig sa Panginoon at magtiwala sa sarili nating kakayahan kahit tayo may kapansanan. ano yung nasa puso mo no, na pinanghahawakan mo na tuwang-tuwa ka at na pwede nating i-share doon sa mga manonood natin. Sa nandito na ito na yung present mo na may bahay ka na kahit ako proud ako at humahanga sa iyo dahil may kapansanan ikaw, nagawa mong magpatayo ng sarili mong bahay na nandun pa rin yung negosyo mo na tindahan. Hawak lang, tatag at tibay. Tibay, Oo, at pananalig sa Pananalig. Panginoon. laging nandyan kay God. Magagawa mo. Humihiling ka rin sa puso mo. Oo, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung basta Anong una mong hiling? Ang hiling ko noon ay magkaroon ako ng sariling bahay. So ayan na, nandyan na. Anong nagpasalamat ikaw kay God? Oo. Sobra, sabi ko nga wala palang imposible pag nandyan na, pag ibinigay na sa iyo ng Panginoon, doon mo makikita ang pagkilos ng Panginoon sa iyo. Iniingatan ka lagi. Kahit nag-iisa ka. Nung hiniling mo kay God na sana magkameron ako ng bahay, ano nangyari sa buhay mo nun? Naging busy ka sa negosyo? Sinama mo ng sipag? Hindi naman naging busy ako. Totally, mahirap din naman pag ikaw ay buring na buring. Marami din naman akong pinagkakaaliwan, no? Katulad ng maging silpon-silpon. Marami kang ka-textmate. Pilya din naman ako noon. Siyempre, kailangan din sa buhay natin. Pero may halaman ka pa rin nun? Ay, hindi ko magawa yun. Hindi, wala pang... Wala pa ako sariling bahay. So yung guys, ito yung mga magagandang tanim ni ate. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan. Anong tawag din eh? Welka. Ere. Ay, hindi ko alam pa. Ayan, ayan yung mga kanin ni ate. Sa terrace niya, no? So ate, yan ko naman, pakita natin yung kwan mo, no? So, tapos na tayo dun sa proud ako na nagkameron ka ng bahay, ano? Humahanga ako. Saludo. At kahit sa mga manonood natin, ano? Sana'y maging inspirasyon ito sa inyo. Yung buhay ni Ate Elizabeth, ano? Na mula sa namuhay siya mag-isa dahil kinuha na ni God si nanay niya, no? Nagkameron siya ng motivation sa sarili na siguro kinuha siya ni God dahil kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Even though may saklay siya, no? Ay sa ibang segue, sa ibang pagpapaliwanag, ano, ay kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Mula noon hanggang ngayon, ano, hanggang makapag-produce ng sarili niyang bahay at may kaunti siyang negosyo na pamaya papakita ko sa inyo kung anong negosyo niya. At ito naman yung papakita natin ate yung paa mo. Ito si Ate Elizabeth. Tapos ito yung dalawang paa ba yan ate? Oo, dalawa ho ito. So, bigyan mo. So, Dalawang mahina ang klase. Mahina. Ito yung yung paa ni ate, ano? So, tanong natin sa kanya kung anong kwento. Kasama rin itong kanang kamay ni ate, ano? So, nakaganyan lang ate yan? Hindi man makaibo. Hindi makaibo. So, yun. Pero kaya ko naman. Oo. So, yun. Ikwento mo ate doon sa mga manonood yung ilang taon na ako ba nagkasakit? Oo, anong nangyari diyan? Ako daw po ay nagkasakit ng polio. Ilang taon ka nun? Kung ako noon, 8 months lang daw po ako noon o 9 months. Oo. Tapos? Ako daw noon ay bago pala natakbo-takbo na hakbang-hakbang. Nakakalakad ka noon nung time na yun? Bata pa ako. Ay sabi ng aking ina noon ay natakbo-takbo pala ang daw ako ay nagkasakit na ako ng polio. Tapos? Yun, dinala nila ako sa doktor. Tapos nung ako'y inilabas, di daw ako makagalaw ang katawan ko hanggang inalagaan ako ng aking ina. Nung matagal-tagal na yun na, galaw-galaw na. Nung ako'y natandaan ko nga nung ako'y nagkaroon ng isip, hindi ako makalakad.
Hindi na, Nagagapang- mahina na. Nagagapang lamang ako sa totoo lang, sir. Nagagapang ako noon. Hanggang ako may bunso na, nagagapang pa ako na unang maglakad na tatakbo yung bunso ko, pero ako'y nagagapang lamang noon. Hanggang isang araw nagpilit ako, luhod naman ang aking dinali nung ako'y bata pa. Ay, masakit. Luhod lang ako sa loob ng bahay. Kailan ka nakapagsaklay? Naisipan mong gumamit ng saklay na? 18. 18 na. Oo, 18 na ako nung ako'y nakapagsaklay-saklay. Ang ginawa ng aking ina, naglagay ng lubid sa loob ng bahay. Doon ako nagalambitin. Doon ka nabitin para makatayo ka ng, ma-exercise mo yung paa mo. Oo, doon. Doon ako gumugol ng pag-exercise hanggang natabyong pa nga yung lubid at hindi pa nakaantabay ang Doon ka paa pala ko. nakapaglaro Doon ka pala nakapaglaro. Yun, no. Doon mo rin ginagawa yung minsan yung mga laro mo nung bata, no? Hindi nga. Siyempre gusto mong makalakad. Siyempre makapag-isip ka na, yung mga bata, siguro pwede maglaro nung ganun yung paa mo. Kung anong ako, anong pumirong itakid ni ina yung lubid at ako sabi, naging nasa bintana ako, nakatingin ako sa malayo, sabi ni inay, may nakapagsabi sa akin, naglagay si inay ng lubid, sabi ng inay, di ni ka, Elizabeth, magtindig at di ni ka kayabit, hindi ka matutumba. Minsan sinubukan ko yun. Ay, ang hirap, tumabyon yung lubid, ay nagayan yung paa ko at hindi pa makaantabay at hindi nga masanay. Hanggang matagal-tagal na Nasanay din. Nasanay na. Yun. Ginawa naman ako ng pamangkin ko ng saklay at alalay. Takot na takot. Mahina, brother, ang loob ko. Hindi, ibig sabihin nung una, nung mga bata ka pa, hanggang padalaga ka, ay mahina ang loob mo. Pero may dumarating na tao, nagpapalakas naman ng loob mo. So, minsan mga anghel yung mga ganong klaseng ano. Sabi nga, kaya mo yan. Maglakad ka, magsaklay ka. Kaya naalalayan nila ako. Takot baga ako minsan, kasi minsan natakot ga ako at natumba ako. So nagkameron ka ng phobia ng gano'n. Nasaktan ako ng todo. Magbuhat nun, pag ako'y nagapilit lumakad, nagkakaroon ako ng nervyos. Masama pa. Pero paano mo na-overcome? Paano mo na... nalalayan ako ng aking mga kamag-anak, pamangkin. Hanggang ilang mga linggo lang na nakayanan mo? Isang buwan? Isang buwan kaya mo? Tagal din kasi mahirap pag... At least hindi ka nawala ng subukan, ano? Kasi kung isipin mo ngayong nandito na ngayong present na ito, kung hindi mo sinubukan, naging matatag, wala kang mararating. 'Di ba? Yun lang yun Kaya minsan yung mga taong nasa paligid mo na nagsasabi ng mga ganong positive, dapat yun ang inapasok mo dito at dito. Kasi sila yung mga taong handang talaga. Gumabay, yung tumulong. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up